Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin na paktay na breaking news, inabswelto si Tamba. Grabe, ang takipan sa mga kurakot. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto, pakinggan po natin ito. Si President Bongbong Marcos Jr. nako 3 buwan na. O ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Tinawag ko kayong lahat ngayong umaga dahil may nagpaalala sa akin na 3 buwan na ang nakalipas mula nung aking SONA na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomalous na flood control project. Kaya't ito ay ang aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung SONA ko at kung ano na ang ginagawa. Dahil siyempre marami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko. At kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba nangyari mula nung SONA? Kaya't isa-isay natin at I will just go through the main points. So mga kababayan, 3 buwan na pero wala pa ring nangyayari, di ba? 3 buwan na po sinimulan yung investigasyon sa flood control scam or flood control project scandal, di ba? Pero hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin po tayong nakikitang mastermind na nakulong, nakasuhan. Kasi yung mga mastermind mga kababayan, kung hindi nandito sa Pilipinas at prinoprotektahan ng kapwa nila magnanakaw, ay nasa labas na po. Okay? Nasa labas na po. I-example ko na lang po mga kababayan, yung inappoint ni President Bongbong Marcos Jr. dyan po sa DPWH na si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Diba? Ito po ang balita sa kanya mga kababayan. Ex-DPWH Secretary Bunuan umalis na ng bansa. Kumpirmado ng Bureau of Immigration na umalis na ng bansa si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan. So ano po ang implication nito? Yung mga sangkot sa flood control scandal, 3 buwan sinimulan na, di ba? 3 buwan mula po ng SONA ni President Bongbong Marcos Jr. ay isa-isa na ninyong pinatatakas sa ating bansa. Ano po kung ako ang reporter, kung ako po ang magtatanong sa Pangulo, ganito po ang itatanong ko. Ano po ang inyong masasabi sa paglabas ng bansa ni Bunuan, di ba? Sa pag-alis ng bansa ni Bunuan sa kabila ng investigasyon ng flood control projects? Follow up question, Mr. President. May kinalaman po ba kayo sa paglabas ni Secretary Bunuan? May kinalaman po ba kayo sa pagpapalabas ng bansa kay former Secretary na DPW Secretary Manuel Bunuan? Yan yung mga tanong. Kaso itong mga bayarang media hindi tinatanong yan di ba? Kumpirmado na nga ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa. Si Bunuan. Pero ano po ang aksyon ng ating gobyerno? Si Bunuan po ay dapat kakasuhan sana yun di ba? Ay dapat kasuhan sana nila at wag nilang ihinto. Di ba kasi mayroon po siyang 900 plus million, di ba, na ghost project mga kababayan? Tapos nung pumutok yung ghost project na yon, si Bunuan biglaan na lang pong tumakas. Sino pong nag-appoint sa kanya? Is the appointing authority
liable, no? For the anomalies, no? Ng kanyang inappoint. Nagtatanong lang po mga kababayan, kasi si former President Duterte, ganun po ang inyong ginawa. Di ba? Hindi naman po si former President Duterte ang nanggurgur. Di ba? Pero because of the command responsibility, pinadala niyo po sa The Hague. Ngayon, ibabalik po natin yung sitwasyon sa kay President Bongbong Marcos Jr. No? Is the appointing authority or the president accountable for the deeds, no? For the bad deeds na ginawa ng kanyang inappoint? Kasi hindi naman po yan maglalakas ng loob, mga kababayan, na mag-ghost project si Bunuan, kung hindi niya alam nakasandal siya sa pader, which is the president, di ba? 3 buwan na po, Mr. President, tama po kayo, 3 buwan na, pero ano pong ginagawa ninyo? Pinatatakas nyo lang yung may mga kinalaman sa mga flood control ghost project. Yan po ang totoo. Eto pa mga kababayan, nako. Bukod po sa pagpapatakas kay Bunuan, eto naman, si Martin Romualdez ay safe na mga kababayan, no? Ligtas na po sa paglilitis. Okay? Sabi po kasi dito, tinanong po si President Bongbong Marcos Jr., is the former House Speaker included in the list of those who will face charges? Kasi sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, magpapasko daw sa sa kulungan. Ngayon nagtanong po, di ba? Yung reporter, kung kasama ba si former Speaker Martin Romualdez sa kakasuhan. Okay? Sabi po ng presidente, I don't think so. Ayan, no? Because the only evidence that has been made against him is in the Senate. With the former speaker, no. Not as yet. If something else comes out, he might have to be answerable for something. Ayan mga kabayan, pinagtatakpan na, inabsuelto na po ni President Bongbong Marcos Jr. sa ngayong pagkakataon na makasuhan itong si former Speaker Martin Romualdez, kasi ang rason niya, sa Senado lang naman, no, may ebidensya laban kay former Speaker Martin Romualdez. Anong klaseng utak meron ito? Pera gaba. Anong ebidensya ang gusto mo? Kaninong ebidensya gusto mong manggaling, no, para makasuhan lang itong si Romualdez? Sa bagay, mga kababayan, expected na rin naman natin na ganyan po ang mangyayari sapagkat pinsan niya po ito. No? Pinsan po ito ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya, whether we like it or not, ganun po talaga ang mangyayari. No? Pagtatakpan at pagtatakpan hanggat kaya pang pagtakpan ang mga kasalanan, kalokohan, pangungurakot, pagnanakaw sa ating bayan. Gagawin at gagawin nila yan. Pero eto, mga kababayan, sa ibang balita naman po, or in relation, no, sa flood control anomalies, nako, eto ang paktay na mga kababayan. Okay? Umanong pagbibigti ng senior DPWH official, wala raw kinalaman sa flood control. Aray ko Nagdadalamhati ang DPWH sa pagpanaw ni Engineer Larry Reyes at iginiit na insidente at pribado at personal at hindi umano konektado sa anumang isyu ng ahensya. Paano nyo nasabi? No? Paano nyo nasabi na personal, pribado at hindi konektado sa flood control scam? Diba? Sabi po dito sa balita, okay, nagpahayag ang Department of Public Works and Highways kaugnay sa pagpanaw ni Engineer Larry Reyes, ang back chairman ng Sorsogon First District Engineering Office.
Sa gitna ng kumakalat na ulat ng pagkakamatay or pagkamatay, nagpakamatay ito sa pamagitan ng pagbibigti. You know what mga kaubayan, this is only our speculation. No? Baka na-pressure na po si engineer. Baka na-pressure na. Okay? Sabi po ng ating mga kaubayan, sino ang susunod? Si President Bongbong ba or si Tambaluslos? Wag naman sana. Or baka si Saldico, mabalitaan natin baka mabalitaan natin si Saldico, magbigti rin sa ibang bansa. Pero kailangan makita po natin na talagang si Saldico yun Baka mamaya ibang Saldico yun. Nako. Sabi po sa mga komento ng ating mga kabayan, it's their tactic to stop the investigation. Pinatahimik yan, sure ako. Baka babaliktad na sana. Pwede, di ba? Dalawa lang yan, nagbigti or pinapapatay, alams na. Unswapaping. Si Bunuan kung hindi yon pinatakas, balak din yun patayin siguro. Maybe, no? Buti pumayag na kunyari tumakas, pero ang totoo, pinatakas. That's what I'm trying to point out, mga kabayan. Okay? Speaking of kasuhan, nako, mga kababayan, mas nauna pang kinasuhan, no? Si Congressman Kiko Barsaga kesa po sa mga sangkot sa flood control anomalies. Mahiya naman po kayo. Di ba? Mahiya naman po kayo. Mas nauna po pa ninyong kasuhan si Congressman Kiko Barsaga kaysa po sa mga totoong sangkot sa flood control skandal. Ayan mga kawan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Pinoy Trending. Tungkol ito sa sino ang mas mahusay, mas magaling na chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi I think November 10, the other day, formal nang umupo ulit si Senator Lacson as Blue Ribbon Committee Chair, Laban Bawi. So ito, pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagkakatalaga kay Senate Pro Tempore ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Habang nagdiriwang ang mga taga-suporta ni Lacson sa kanyang pagbabalik, ilang mga netizens ang naniniwala na mas maganda ang naging takbo ng nasabing committee sa ilalim ni Senator Rodante Marcoleta. So ito, survey. Tanong, sino ang maituturing nyo na best Blue Ribbon Chair sa kanilang dalawa? Tinatanong pa ba yan? Ako po. Anybody, basta meron kang account sa Facebook, boto ka dyan. Isa lang. So ang gusto, mas magaling si Marcoleta, yan, heart. Si Lacson naman, light. Tingnan natin. Hindi mo ito madaya eh. 26,000 people ang nag-react. 19,000 nag-heart, namili. Bumoto kay Marcoleta na mas magaling, 6,000 lang kay Lacson. Yung iba tumatawa, yung iba gagalit, o iba-iba na. So, anong percentage nito? Estimate ko lang, mga 85% nagsasabi na mas magaling si Senator Marcoleta. Kung ako ang inyong tatanungin, talagang Marcoleta ako. Nung una, sinasabi ko ito palagi na bilib ako kay Senator Lacson. Yung political career niya, unquestionable para sa akin, ano?
Maganda yung kanyang pinapakita, yung first 3 terms niya. 18 years na siya eh. Kinaya pa nga niyang nilabanan ng isang presidente, yung panahon ng PGMA. May ini-expose niya noon ng mga hindi magandang ginagawa ng first gentleman Arroyo. Kaya pinag-initan siya ng Arroyo administration, pinaisyuhan siya ng warrant of arrest, nagtago. And then, ng Aquino administration, lumabas siya at na-dismiss naman o napabaliwala yung kanyang warrant of arrest. So, saludo ako dito kay Senator Lacson. Kahit na nung pinalitan niya na si Senator Marcoleta, ako gusto ko si Senator Marcoleta. Ang ganda yung kanyang direksyon. Tinutumbok niya talaga ang mastermind. Lawyer kasi. Alam niya yung lawyer versus PNP General ang labanan ito eh. So nung nag-take over si Lacson, okay lang sa akin. Kasi nga, maganda yung pinapakita ni Senator Lacson. Kaya lang nagbago ang lahat nung lumabas si Gutesa. Hindi na yung dating Lacson ang nakikita ko. Iba na. Lalo na nung nag-resign siya. Hina-hinala yung kanyang pagre-resign. Hindi yun ang tunay na Lacson na nakilala ko. At ngayon, bumalik na naman. Ngayon, sa totoo lang, wala na akong ganang manood sa Blue Ribbon Committee hearing na isasagawa pa. November 14 daw eh. Yun na, sino yung very important witness niya. Ano kaya ang tutumbukin niya? Sana tutumbukin niya ang mastermind. Matutuwa ko niyan. Mag-observe lang ako. Kung tutumbukin niya ang mastermind, alam naman ng taong bayan sino yung mastermind. Alam na. It's just a matter of yung ituro sila na nagsimula na nga si Master Sergeant Orly Gutesa. Anong ginawa kay Gutesa? Pinaghinalaan, inimbestigahan. Pinaghinalaan na parang wanted witness daw ni Marcoleta to me. Hindi ako the best. Sang-ayon ako sa sinabi ni Senator Marcoleta na ang pinaka-most credible na witness na humarap sa Blue Ribbon is si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, ang problema si Lacson. Paano niya ipa-attend si Gutesa sa kanyang Blue Ribbon Committee hearing? Wala tiwala sa kanila. At I don't know kung itutuloy niya yung kanyang plano. Umaalma si Senator Marcoleta dahil naririnig daw niya yung subpoena para kay Gutesa idadaan sa opisina ni Senator Marcoleta. So, ako bang nag-custody kay Gutesa? Sabi naman ng ating Senator Marcoleta. Inuutosan niya ang kapwa niya senador. Huwag niya akong subukan. Parang iniinsulto niya ko. So talagang matindi na ang labanan nitong dalawa. Then mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.